Gani nasa halos 70,000 trabaho ang inaasahang mabubuksan sa mga eco-zones para sa mga libo-libong OFW na nawala ng trabaho dulot ng pandemya ng COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng Development Outreach for Labor, Livelihood and Advancement of Resources o DOLAR program ng Philippine Economic Services. Sa ilalim nito ay nagkakaroon ng job expo at online skills training, ganoon rin ang skills testing para sa mga locator, eco-zones at industries. Tulad sa 1,000 sa mga trabaho nito ay mula sa mga parang pangkuman at proyekto ng PESA. At 29,000 sa mga job openings na ito ay mula sa NCR, Calabar Zone at Pampanga, 14,000 naman sa Visayas at Mindanao. 2,500 job vacancies sa Baguio at ibang locator sa hilagang bahagi ng bansa. Nangangahulugan ito ng 69,081 projected job openings. Siniguro ni PEZA Director General Ching Plaza na bukas sa mga job vacancies para sa mga Pilipino, anumang working age at walang magaganap na educational attainment discrimination sa hiring ng manggagawa sa mga eco-zone. Ayon sa Department of Labor and Employment, nasa halos 400,000 overseas Filipinos ang apektado ng krisis ng COVID-19. Nasa mahigit 200,000 na ang mga OFW na pauwi at natulungan ng kagawaran. Ayon sa Department of Trade and Industry, kasunod ng utos ng Pangulo na suportahan ang lokal na negosyo, makatutulong ang improvement sa mga eco-zones upang mapalawak ang kapasidad ng bansa sa manufacturing, ganun din ang ating domestic capacity. Ilan lang ito sa mga programa ng pamahalaan para sa reintegration ng mga OFW na nawalan ng trabaho. Ang kanilang plano, countryside development o pagbubukas ng trabaho sa mga rural areas upang hindi na kailangan lumayo ng mga OFW sa kanilang mga probinsya para magtrabaho. Ito muna ang pinakauling balita. Balik sa iyo, Gani. Maraming salamat, Naomi Tiburcio. State-run Housing Mutual Fund Pag-ibig has formally launched a program that will enable members to check records, contributions, and loan status online. To access the program called Virtual Pag-ibig, members need to enroll their account through the agency's website by providing an email address and contact numbers and activating it in any Pag-ibig branch. But members who have a Loyalty Card Plus can automatically access the Virtual Pag-ibig. Makikita na natin lahat ng ating mga transactions, makakapagbayad na tayo ng ating pagkakautang sa Pag-ibig Fund. Kung gusto natin magdagdag ng kontribusyon, kaya na natin gawin real-time at magbayad real-time. Pag-ibig CEO Ahmad Moti says, aside from members residing in the Philippines, overseas Filipino workers will also benefit from virtual Pag-ibig since they can now check their contribution and pay monthly dues and remit investments in the modified Pag-ibig 2 program. At kung meron naman silang PayMaya account or credit card company, pwede na silang magbayad real-time, online, 24/7. Pag-ibig member and programmer Christian Ronquillo says this new feature of Pag-ibig Fund is easy to understand even for non-techie members. Hindi siya ganun ka-intimidating so that it's simple enough sa mamamayan. Wala masyadong kung ano-anong nakikita sa page para ma-intimidate dun sa typical user. Ronquillo adds the best part is he need not go anymore to any Pag-ibig branch to transact business. The fund is also studying the possibility of allowing members to file and release proceeds from calamity and multipurpose loans online in the next few months. Moti says his agency is also finding ways on how to do away with certain documentary requirements before processing housing loans through the virtual Pag-ibig platform. Alvin El Chico, ABS-CBN News.
exciting episode of YOLO for Solo. In tonight's episode 2, OFW Gold Diggers. Do you know where you're going to? Our host for tonight's show, Miss Zyla and Mr. Ben. Let's welcome them. Ayan, hello. Good evening po Yeah, sa good lahat ng evening, mga good evening. viewers natin. Ako po nga pala si Syla, and ang partner ko po ngayon si Sir Ben Casas. So, ayan. We're part of this group, or itong page po natin is we're teaching about financial and yung financial knowledge. And isa sa mga topic namin ngayon, or yung segment na to, is about YOLO for Solo. So, isa sa mga topic natin ngayon is goal setting, right? Sir Ben, ano po Yes. yung gusto niyo pong... Yes, Ma'am Syla. No? Miss Syla, maraming salamat for maraming salamat for guesting me, no, sa ating episode 2. So, ayan, just like what Miss Syla have mentioned, no, ang topic natin for tonight is about YOLO for Solo. So meaning it's not just about yung ating mga singles dyan, no, na mga OFWs, but of course ito rin yung mga single parents natin, mga iniwanan at naiwan, no. So ito mga kababayan natin na binibigyan natin ng halaga for our episodes. So aside from that, Miss Syla, no, Nang iwan. Nang iwan. yes, iniwanan at naiwanan. So aside from that, Miss Syla, no, gusto lang natin i-acknowledge also yung ating partner na Beam and Go. Ayan, so Beam and Go is actually a good platform sa mga kababayan natin. No? Yes. Ayan, so ang ating partner is actually helping our OFWs, no, our kababayans, no, na suportahan yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, and sa with their so naka-flash po sa ating screen ang Beam and Go. So Beam and Go is actually an easy access for our OFWs and of course yung mga pamilya nila dito sa Pilipinas. So Miss Syla, before anything else, gusto ko lang munang kamustahin, no, since nandito ako sa Pilipinas, syempre gusto ko lang kamustahin yung sitwasyon dyan sa UAE. Of course, syempre, I've been in the UAE 2 years ago. So, medyo nami-miss ko na. So, nasa Pinas ka pala. Yes, medyo Okay, nami-miss ko ayun. na. Yes. Yun. Okay naman so far. Okay naman, medyo, safe naman. We feel safe here. Kasi talagang alam niyo naman alam mo naman, you've been here. Okay naman din ang pamamalakad ng government, and then as residents here, talagang we follow the rules, whatever they set na, alam niyo yon, yung mga laws dito, kung ano talagang sinusunod natin. We respect the authority, we respect the law. So yun lang naman kasi talaga kailangan natin, respect everything para mas smooth yung flow. Tingnan niyo, parang mas safe. Ganun lang naman. So ayun. Yan. So, hopefully, no, by next year, makatikim ulit ako ng 1 dirham na karakti. So, ayan. Mainit yes, pa eh. yes. Parang hindi pa siya ganun ka-ano dito. Yes, totoo yan. Alright, Miss Syla. Actually, before we introduce yung ating guest speaker for tonight, no, gusto ko lang ikwento saglit, no, kasi medyo malapit sa akin itong tonight's episode natin.
no? We are Okay. actually caterin yung ating goal setting, no? Paano ba tayo mag-set ng ating goals, no? Lalo na pandemic ngayon. So, marami sigurong makaka-relate, no? Maraming OFWs, no? Dear kababayans natin ang makaka-relate dito sa topic natin. And I'm sure na mabibigyan sila ng importance with this episode. Ayan. Yan, so, Miss ayun. Camille Cortel. Ay, wait lang, shout out ko lang yung ating mga viewers. Si Miss Camille Cortel, shout out po sa inyo. Friend ko yan from YouTube. And also si Miss Ayan. Hayel. Kanina nakita ko siya nag-comment. Yan, si Miss I don't know if I pronounce her name. Sorry ha. Miss Hayel Native. So yan, mga friendship ko yan sa YouTube. Actually, ayan, oo, mga ka-friendship ko yan. Yan. Mga support. Yes. Yes, good evening sa inyong lahat. No? And for those na viewers natin ngayon, yan, palakpakan natin. Ayan, nawawala si Sir. So, ayun nga, teka, hintayin lang muna natin din si Sir Ben. So, yung topic natin is goal setting siya for solo OFW. OFW goal digger, do you know where you're going to? So, saan ba tayo? Kumbaga, ang pag-uusapan natin is kung ano ba yung tamang pagpaplano natin, kung meron na ba kayo ng mga nakaset na goals, yan. And paano natin siya unti-unting i-achieve or gagawin, step by step. So, pakilala ko na siguro din muna. While we're still waiting for Mr. Ben na makabalik uli, I'm going to introduce ang ating guest for tonight. Kasi medyo siya bigatin, joke. Talagang ang dati kong partner din, last episode, now he's going to discuss yung topic. So, he's a certified public accountant among the top-notcher din sa board exam, sa board licensure exam. With over 15 years working in financial institutions and exposures to banks, investment house, mutual funds, and securities brokerage in the Philippines. So currently working as financial analyst in one of the biggest cosmetic and beauty product distributor in Middle East. A volunteer trainer teaching accounting, taxation, and Microsoft Excel basic and advanced courses. Financial literacy resource speaker in SINAG Training Academy, catering to OFWs. Part-timing also as financial consultant in Dubai and Sharjah, doing financial statements, modeling, and analysis. Member of Light of Jesus Ministry in Sharjah. So I'll introduce to you now no other than my good friend, Mr. J. Espinosa. Pasok na, Mr. J. Hello, good evening to everyone. Hello, kumusta po? Kumusta? Ayan. Miss Carla? Kumusta naman? It's been like how many weeks na ba tayong napahinga? It's been 2 weeks na. 2 weeks na rin since our first episode on YOLO for Solo. Anyway, gusto ko munang i-greet uli ng good evening yung mga viewers natin and also yung mga viewers natin here in UAE, and good morning na siguro na yung mga viewers natin sa Philippines and siguro on other places around the world who are tuning in right now sa episode natin today, which is yung Gold Digger. Do you know where you're going to? Yun. So, ayan, nakabalik na si Sir Ben. Ayan. Good morning, Sir Ben. Kumusta? Yan, nagang yata ulit si Sir Ben. Oo. And then I'm back. Yes, Sir Jay, kamusta po? Okay naman. Maganda naman ang buhay so far. So, although kahit alam niyo, ganun pa rin since all over the world, ganun pa rin yung crisis na nangyayari, di ba? Yung sa COVID crisis. So, uncertain pa rin yung mga futures natin.
because of this yung uncertainty, most of our goals din is kumbaga naging naapektuhan masyado, di ba? So kanya nga sabi ko nga yung maganda rin yung topic natin today, which is yung goal digger. Do you know where you're going to, di ba? Yun. Yes. Yes, Sir Jay, bago natin umpisahan yung ating Ayan, so bago natin umpisahan yung ating presentation kung saan ba talaga tayo papunta, no? Lalo na ngayong pandemic. Gusto ko lang munang tanungin, no? Ito talaga is nagti-trigger sa akin tanungin to, most especially kasi during this pandemic, no, gaano ba talaga kahalaga na malaman natin kung saan ba talaga tayo papunta ngayon? Ayun agad. Yes, sir. Anyway, ayun, may question na agad, di ba? So, yun nga, during this pandemic, so saan nga ba tayo papunta? Diba? So sabi ko nga, this pandemic brought us a lot of especially siguro sa mga goals natin, kung mayroon man tayong mga naset na goals. And yun nga, because it has a big impact in our goals, yun. So it's good na malaman natin kung saan ba yung direction natin napupuntahan. So isa siguro sa important na point to answer yung question kung saan tayo pupunta is yun nga, ano ba yung sinet muna natin na goals, di ba? That's why it's really important na meron tayong goals na usually na pinanghahawakan. Kasi sabi nga natin, anytime na magkaroon ng mga some changes in our plans or our goals, at least alam natin kung nasaan na tayo at that certain time. Yun. So, yung actually doon naman sa question ko sa tayo papunta, it depends naman sa individual yan. So, different individuals may mga different types of goals, which is I will discuss later. Yun, kwentuhan lang tayo. So, gawin lang natin like yung huwag masyadong yung formal, di ba? So, kwentuhan lang tayo. So, just a little background sa ano ba yung mga different types of goals, different areas ng goals. From that, so we will know saan ba tayo really papunta. As a different, as an individual, each of us will have different unique goals. So, hindi naman lahat tayo pare-parehas. So, yung iba may weight sabihin natin sa mga financial goals, yung iba mas may weighting sa relationship goals, iba is spiritual goals. Anyway, lahat yan is papag-usapan natin later on during my presentation. Short presentation lang to. Then, on top of that, so meron din na yung mga some strategies or tips and strategies on how to make your goal setting successful. Yan. Yes. Alam mo, Sir Jay, medyo excited ako dyan sa mga binanggit mo na yan. No? Kaya ako tinanong kaagad yun kasi with the question, makikita natin kung ano ba talaga yung pag-uusapan natin ngayon. And alam mo, I really can't wait. No? Hindi na kami makapaghintay ni Miss Syla na mapakinggan at matutunan yung maririnig namin ngayon. So, Sir Jay, you have your floor, so take it away. Ay, before mo na yan, shoutout lang natin yung viewers natin. May tayo, si Sir Mon Canlas and Bas Aldrin Gegera. Yan, shoutout po sa inyo. Nanonood po sila ngayon. Good evening po, Sir Mon and Sir Aldrin. Ayan, okay po, Sir. Okay, so share lang yung screen ko para makita nyo yung sa some presentation. Okay. Yan, while still setting up. Also, shout out to Miss Anisha Marquez. Hello po, good evening. Hello, good evening po, Ma'am Anisha. Happy viewing po. Happy viewing. Ayan, so actually ako lang maingay talaga dito ngayong gabi, no? Madaling araw na dito sa Pinas. But syempre, gusto natin bulabugin ang Pilipinas ngayon. Yes, napakagandang topic kasi. Are you gonna yung slides?
Nakikita niyo sa slide? Yes. Yes, Sir Jay, yes. Ayun, sige. Ayun, gandang topic natin, di ba? Gold digger. This is different from gold digger, gold. Gold digger. Gold. This is Gold. Yes, gold. gold and gold. Gold natin. So, yun nga. So, do you know where you're going to? Sabi nga natin, di ba? So, una muna before tayo punta dun sa mga different types of goals, ano ba muna yung goal setting, di ba? So, kailangan malaman muna natin ano ba yung definition ng mga goal setting. So, simply said, yung classic definition actually lang ng goal setting is just, it is the process of identifying something you want to accomplish and establishing measurable objectives and time frames to help you achieve it. Ibig sabihin lang nun, set tayo ng mga plans natin or long-term goals natin and in different categories, then nilalagyan lang natin ng mga different aspect like measurement kung paano natin ma-achieve yung ganitong goals natin. Yes. Kumbaga smart goals to, no? Sir Jay. Yes. Kasama din sa strategy actually yung mga smart goals. Yun. Yes. So bakit nga importante na nag-set tayo ng mga goals natin? Diba? Sabi ko nga ngayon, diba, napag-usaan na sagot kanina na initially yung sa question mo, especially ngayong pandemic. So, yung mga karamihan sa mga goals natin at different types of goals is heavily impacted by this pandemic. So, bakit nga ba kailangang importante itong ganitong mga goal setting? Kasi nga yung goal setting, it will help us to be accountable, and whether you are learning to how to set goals on your work or in your personal life or telling others about your goals, make you more likely to establish patterns that will accomplish them. Sabi nga, if you don't know what you will accomplish, you can create that plan how to get there, di ba? Kumbaga sa isang barko, kung hindi mo alam yung destination mo, hindi mo kahit sang way ng barko, pwede mong mapuntahan yun. So, ganun ka-important yung pagsaset natin ng mga goals. So, basically, may 4 set lang ng goals according to timelines. Yan. So, ano ba itong mga 4 types of goals? So, we have yung lifetime goals, we have yung long-term goals, we have short-term goals, and stepping stone goals. So, very 4. So, ano ba yung lifetime goals? Yung lifetime goals, ito yung mga goals natin that will take you anywhere from usually a year or an entire lifetime to achieve. So, the best way to figure out yung lifetime goals natin is how to picture yung future version of yourself. So, how would you like to become in the future? Diba? Usually, diba, kapag in-interview tayo, sometimes tinatanong tayo, how do you see yourself in the future? 10 years or 5 years or 10 years from now? Similarly, yun yung lifetime goals natin is how do we envision ourselves in the future? Yun siya. Kanya lifetime goals yan eh. Yung anong gusto nating maging sa pagdating ng pagdating ng yung point na yung mahabang panahon. So the next one is long-term goals. So ito namang long-term goals na ito yung mga tinatawag nating workhorse goals. So you need to have a specific time limits to put in them. Usually, typically, this range from 5 years or 10-year goals. So, yun nga, one thing to keep in mind is the famous quote by Bill Gates wherein he said nga, most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. That's why it's important for us to, one of the strategy na i-discuss ko mamaya is how to write yung mga proper goals na ito. Okay, the next one is yung short-term goals naman. So ano ba itong short-term goals? Simply, short-term goals are not always short. They may be a month, 6 months, or a year. So they are usually the stepping goals with the express purpose of reaching yung long-term natin or yung lifetime goals natin. So imagine mo lang yung lifetime goals mo or yung long-term goals mo, kailangan mo lang i-break down ito into short-term goals. Yun lang ibig sabihin na. Kasi nga, when we break down our long-term goals or lifetime goals into short-term manageable goals, mas nakikita natin yung progress and yung success ng mga goals natin, di ba? At one thing more, kapag na-achieve natin yung mga short-term goals natin, mas na-motivate tayo lalo na, halimbawa, ipagpatuloy lalo yung or harder para ma-meet natin yung ating long-term goals.
Kasi kung isipin lang natin na at this time na long-term goals pa, 10 years from now. So ngayon, hindi mo alam kung nasa stage ka ng long-term goals mo. Maybe somewhere along the way, baka bigla kang tawag nun, bigla kang ma-disappoint or bigla kang ma-discourage in meeting your goals. So, mahirap yun, di ba? That's why it's important na hinahati-hati rin natin yung long-term goals or lifetime goals into short-term goals. And lastly, yung stepping stone goals. So, stepping stone goals are just yung mga transactional goals na to. So, ito yung mga action steps that will allow us to reach yung bigger goals. So, kanina yung short-term goals is just yung hinati-hati natin or breakdowns, breaking down of the larger or long-term goals into smaller time frame goals. Ito namang is stepping stone goals. By the term stepping stone, yung mga step by step na ginagawa natin to achieve yung mga goals natin. Pwedeng for example, we want one of our goals is yun nga to save money, di ba? So one of yung mga typical example kung ano ba yung mga stepping stone goal is yung mga if I want to manage my money or create a budget, of course I have to cut my expenses, then I have to sell stuff, I have to get a side promotion. Yung mga yun yung mga tinatawag nating stepping stone goals. Yun. So basically that is those are the 4 types of goals according to timeline. So ulitin ko lang, yung lifetime goals, long-term goals, short-term goals, and stepping stone goals. Anyway, if you have questions during my discussion, just feel free to ask questions, ha? Sa comment section. Yes. Yeah. So going forward, ano naman yung mga Yes, oo. Mag-comment lang kapag may mga follow-up question kayo and then we will read that one after or during the conversation. Yes. So okay lang, i-interrupt niyo lang ako, okay lang siya. Then, going forward, ano naman yung mga 7 types of goal setting? Ano ba yung mga categories ng goal setting? So, sa mga setting naman ng mga goals natin, di ba, hindi lang naman laging always financial yung mga goals natin. So, maraming mga categories ng goals. So, yun yung mga i-discuss natin next one. So, ano yung mga different categories ng goals na to? Very important din to para mailagay natin sa tamang context yung mga different goals natin. Kaysa halo-halo yung mga goals natin, hindi natin alam kung anong saan na siya nagpo-fall, then it's important na malaman din natin ano ba yung mga different types of goals, goal categories ng mga ito. For example, yung one of my habit is, or one of my practices yung every year, tinitingnan ko yung mga goals ko and kinakategorize ko sila into different types. Meron yung financial, meron about yung sa relationship, meron yung sa mga about sa spiritual. So yung mga ganong type. So ngayon, I'll just discuss yung briefly, ano ba yung mga 7 types of goals. So actually, itong mga 7 types of goal setting or 7 categories of goals, yun nga, very self-explanatory naman ito eh. So at least para malaman lang natin in our mind, ano ba yung mga different categories. So number 1 dyan is yung career goal. So when we talk about career goals, siyempre, it's about yung mga ano ba yung mga career goals natin, di ba? Usually, kung if you are already working, some of our career goals will be how to get promotion, how to improve our job performance, learning a new skill related to our career, or looking for a career change kung hindi na tayo halimbawa masaya sa current career natin or gusto nating mag-explore ng panibagong career. Yun yung sa mga different examples when we are talking about career goals. So, sa next one naman, financial goals. So sa financial goals I think ito yung siguro yung mga pinaka-common or pinaka-familiar na sa ating mga viewers or mga listeners natin, di ba? When we talk about financials, anything about money, ano ba yung mga financial goals natin, di ba? So saving for retirement, buying a home in the future, paying off our loans. Halimbawa, may mga utang tayo, paano natin nilalagyan ng goal para mabayaran itong mga pagkakautang natin. Then another one is creating an emergency fund, especially ngayong pandemic, right? So it's important na meron tayo na mayroon tayong nag-create tayo ng emergency fund.
tulad yung nangyari ngayong pandemic, hindi natin alam yung naging effect nito, especially ang pinakatinamaan dyan for most of us is yung financial goals na natin, di ba? So, kung naset na natin earlier pa, before pa nagkaroon ng pandemic, nakapag-set na tayo ng ating goal for our emergency fund, siguro at this point, siguro hindi tayo masyadong ganun, kumbaga, kabado when it comes to our financials, right? So, yun. So, third one is personality development goals. So, personality development goals is about how do we make ourselves a better person. So, for example, we want to learn a new foreign language, we want to write a book, yung nga, gusto natin maging author, we want to learn new skills which is not related siguro dun sa ating job, then we want to create blog, online courses, start different having a better attitude and traveling to specific destinations. So, yun yung some of the examples ng mga personality development goals. So, tatlo na yung na-discuss natin. So, pang-apat is spiritual goals naman. So, syempre hindi mawawala yung spiritual goals, di ba? Number 1 dapat actually ito eh. So, ano ba yung, what can you do for your spirit? Ano ba yung pwedeng improve natin about our spiritual relationship, di ba? Spiritual relationship natin to something higher than us. Di ba? What can bring us authentic happiness? This can be religious goals for any religion. So, hindi naman specific ito for any religion. When we're talking about our spiritual goals, it's not only limited to religion per se. So, pwede siguro yung mga examples ng spiritual goals natin is yung that will help us nourish our spirit is yung volunteering to some social activities, going to church regularly, becoming a church leader, mentoring some juniors, meditating daily, donating some money to less fortunate. So, yun ang mga example ng mga spiritual goals. So, the next one is, ito naman yung panglima, educational goals. So, ang educational goals naman, siyempre, it's a hybrid naman ito ng career goals natin at saka nung isa kanina yung personality goals. But ito mas specific siguro ito, especially if yung mga nag-aaral sa college pa. Diba? Ano ba yung mga educational goals nila this time? Siguro for those studying in college, siyempre, makapagtapos ng kurso, then for those siguro na nag-work na, siguro they want to pursue a higher level of education. For example, they want to take up some masteral course or some doctoral course kung natapos na nila yung masteral nila. So yun yung educational goals. The sixth one is yung relationship goals. So ito siguro very familiar din tayo dito yung mga relationship goals, di ba? So nakikita natin lagi ito sa FB or sa social media. Relationship goals. Yes, sana all. Yes. Sana all. Mga hashtag. Sana all. Yeah, sana all. Sana all. Diba? So relationship goals natin. Siyempre, yung very proud naman din. Not only limited to our partners, our relationship with our family in general and future family. So, siguro among the relationship goals na pwede natin iset is yun nga, na makakapag-improve nung relationship natin is living stress at work. Yun nga, hindi mo na inuwi yung mga nakaka-stress na trabaho mo sa bahay. Siyempre, quality time kumbaga, kailangan mong ibigay sa family mo, di ba? Dedicating alone time with your child, spouse, or kung wala ka pang child or spouse, sa family members mo, kung may mga kasama kang family members, or sa mga friends naman. Getting more free time, increasing family time, yun, finding significant others. So, kasama yun sa mga relationship goals, di ba? Getting married kung meron ka ng in relationship. Yan. And last but not least, siyempre, ito, physical and health goals naman. Diba? Usually ito kabisado din natin. Every year, ginagawa siguro ng karamihan to. Pinagsaset ng mga New Year's resolution, di ba? Yes. Kasi ng New Year's resolution, pauna-una pa lang, lalagay na natin sa mga listahan natin eh. Pag-enroll ako sa gym, di ba? Yung pagkabayad ng enroll ng gym. Siguro, dieting. After one month, after one session pa lang, medyo tamad na. Diba? Oo, totoo yan, Sir Jim.
ako dun, Totoo. din ako dyan eh. Relate. Physical and health goals. Yun yung mga kailangan natin Yun yung mga Actually, parang yan nga yung mga nangunguna pa na parang kailangan sa sarili muna, fit, ganyan, yung pag ganyan-ganyan pa. Yes. Especially ngayon nga, di ba? Health is wealth. Especially ngayong pandemic, Yes. it is very related talaga sa health and wealth natin, di ba? So, paano mo mapapalakin yung sarili mo to combat or to make yourself immune or resilient with this COVID-19, di ba? So, kasama din yung pumapasok yung mga usual na personal hygiene natin, washing hands, putting on yung face mask, and avoiding or practicing social distancing natin with the public and commuting. So yun yung mga some of the examples ng mga physical and health goals na medyo current and related ngayon sa nangyaring pandemic natin. So yun yung mga 7 types of goals. Yun. So siguro among these 7 types of goals, so mayroon na kayong idea kung saan yung i-categorize. Kung halimbawa gusto nyo mag-set ng mga goals nyo, set nyo lang into different categories, then lagyan nyo din ng breakdown ng timeline. Like yung binanggit ko nga nung una pa lang kanina, ano ba yung lifetime goals nyo? So yung itong 7 categories, pwede nyo siyang lagyan ng lifetime goals. For example, gusto mo yung physical and health goals. Ano bang gusto mong lifetime goals? Diba? Siguro gusto mong maging physically fit. Diba? So, ano ba yung mga next na naman doon? Ano bang long-term goals mo doon? Magkaroon ng 6-pack. For example, 6 diba? Yes. Ako, 1-pack pa lang na-achieve ko. Sir Jay, pareho tayo young looking. Yung mga ganon. Yes. Ako, 1-pack pa lang na-achieve ko. Pero ka na, mukha ka palang 30s. Ayan. So, para pa natin i-breakdown yung long-term goal na pagkaroon pa into short-term goal. Siyempre, to get to the 6-pack, di ba? Siyempre, kailangan mong i-breakdown yan. So, ano ba yung mga gagawin mong mga short-term goals? Siguro, lalagay mo, mag-exercise ako every other day or every week. Then, babawasan ko na yung pagkain ng matatabang pagkain, pork, di ba? Bawal ang pork, bawal ang hipon. Rice, carbo. Carbo, rice, yun. So, yung stepping goals naman, so yun yung mga simple steps na gagawin mo. Halimbawa, to achieve, to prepare ka for that short-term goal na exercise weekly, siguro i-categorize mo pa yung halimbawa, ano ba yung different types of exercise na pwede mong gawin in a week. So, yun yung magiging stepping goals mo. So, yung 4 na yun, yung 4 types of timeline na goals, pwede mo siyang i-relate dito sa ating 7 categories ng goal setting para mas maging effective siya. Yun. So, may question naman so far. Actually, Sir Jay, it's good na malaman natin talaga itong timeline goals natin at the same time itong 7 types na goals natin. It's because with these categories, no, malalaman natin na pwede pala nating i-funnel, no. It's a funnel system na from for example, we are targeting na for this year maka-save tayo for example ng 500,000 or 10,000 dirhams for example. And with this timeline goals and yung ating financial goals na yan, nakikita natin kung ano ba dapat nating i-priority, no, for a time. Lalo na ngayong pandemic, and which is really good and a good tactic right now. Kasi sa ngayon kasi hindi na natin naguguluhan na tayo, hindi na natin alam kung ano ba dapat nating unahin. No, kasi very limited, no. So, sa totoo lang, to be honest, all of our resources right now are limited. And we have to take action, no? Hanapan natin ng paraan para at least maging resourceful tayo with this kind of situation we are in right now. Yeah. Ang point Sir Ben. Nga, sabi nga natin, di ba? Kapag halimbawa na sabi ko na nga lahat itong mga goals, ito yung mga, especially yung mga different goals,
So, makikita mo ngayon ano yung ba yung na pinaka-impacted nito, especially Yes. yung related nga dito sa pandemic. Yun nga, Mm-mm. siguro among these categories is yun nga, lumalabas dito yung financial goals natin and yung physical and health goals. Yun yung dalawa actually na tinamaan masya or pinaka-impacted na itong COVID-19 pandemic na ito. So, it's important talaga na halimbawa na makita natin where we are right now in terms of that those 7 categories of goals. Yes, yes. Yung other categories naman, pwede natin siyempre na hindi pa siguro masyadong impacted. For example, yung spiritual goals na natin, di ba? Usually, kung halimbawa, nagsisimba ka every weekend or every Sundays or in case here sa abroad, every Fridays or gano'n. Or yung mga days na schedule dito. So, pwede naman na may mga other ways naman para ma-achieve mo pa rin yung mga goals mo. Like ngayon, meron namang mga online masses na ginagawa. So, pwede ka pa rin kumbaga, may pagpatuloy mo yung mga ganung goals mo in a different category din. Yes, So, yes. Mm-mm. yun. So anyway, dun sa mga goal setting naman, may mga, siguro ito lang yung mga tips ko when it comes to yung goal setting. Ano ba yung Ayun. mga strategies para maging successful yung mga goals natin para mas ma-achieve natin, di ba? So number 1 dyan is Yes. yung writing down our goals. Writing down. Unang-una, kailangan mo sinusulat yung goals mo. Bakit kailangan mo sinusulat yung goals mo? Kasi nga, when you write something, especially yung mga plano mo sa buhay, di ba? Yun. Kumbaga na-visualize mo. When you visualize something, especially if it's writing, mas nagmamanifest na napo-force ka na i-achieve Gawin. yung mga goals na yon, di ba? Yes. Kung instead na iniisip mo lang kung halimbawa to compare it with between writing down and just thinking about your goals, di ba? So writing down forces you na to see your goals every time. Halimbawa, pagising ko lang umaga, di ba meron tayong tinatawag na vision board or dream board, di ba? Yes, So, yes. so pwede mo na ilagay doon sa vision board or dream board mo. Yun nga, sabi nga doon sa the law of attraction. So when you manifest something, especially if you write something, di ba? It attracts more yung kumbaga the fruition of that specific Yes. or goal. Siyempre, nakikita mo Yes. yun eh. Kumbaga, pagising mo pa lang sa umaga, nakikita mo pa lang dyan, jowa. Di ba? Jowa. Kayo, jowa. Hashtag jowa. Yung idol mo na pala, yung mga tipo. Isipin mo, Pero ano ba gagawin ko para mag-jowa ako? Di ba? Pero misala, syempre dapat Someone di ba? like him, ganon. Yan. Pero dapat yan, Goal talaga very eh. realistic yung dapat nating i-goal. Yun nga, may mga Paano pag anime? Yes, Sir Jay. Ayun. Yun. Just to Okay, continue, going back, Sir Jay. Sorry, na-distract. Writing down your goals. Kasi mayroon din yung sinasabi nga nila na mechanism ng brain natin na when we are writing something, mas nare-retain yun sa isip natin. Diba? Yes. So, may Visualization. may scientific explanation actually kanya. Kung minsan, halimbawa, instead, kapag nag-aaral lang tayo, just to ma-relate, instead na nagbabasa lang tayo ng mga books natin or mga lectures or nakikinig, when you are writing down something, mas nare-retain yung mga notes mo yun. Kasi sarili mong sulat yun eh. Kumbaga, yung sinulat mo yan, nagkakaroon ng history sa brain mo na ito pala yung mga... Yung parang nagpipicture, yung parang yes, parang nag-screenshot siya sa screenshot, alam mo tamang term. Oo, parang nagpipicture out mo. Matagal mo na yun nanulat, kung minsan mabivisualize mo, paano kung nga ba ito na sinulat? Kumbaga parang Yun, tama, di ba? Pag nag-review ka like, itong line na to, naalala ko, dito ko yung sinulat. Yeah, so yun yung strategies when we are for a successful goal setting. You have to write it down. Sulat mo yan. Sulat mo siya. So the next one is, yun nga, what's your why? When we're setting our goals, it's important na malaman mo kung ano ba yung
goals na yun? Bakit mo ito yung particular goals mo? Especially kung these goals is yung mga nakakategorize na siya sa mga lifetime goals mo, di ba? Bakit kailangan mong, ano yung mabigat mong why? It's why, what is your big why? Yeah, For biggest example, why. gusto mong, yun nga, punta tayo sa jowa ulit. Gusto magka-jowa. Diba? Bakit gusto magka-jowa? Doon Diba? talaga. May jowa tayo ngayon ni Sir Jay, no? Lahat kasi single. Yes. Know your why. Because we're Single. single. Magka-jowa, wala lang kasi Baka naman. nainggit ako nainggit ako sa mga friends ko na lumalabas sila, mga partner, wala akong partner, di ba? Kung mas Don't isipin want mo to grow malalim old na alone. Yun yung biggest why. yes, yung biggest point mo. Parang, siyempre you want to spend your, parang, especially yung may kasama ka. Ganun. O, di ba? May mga, Your biggest why will be yung magiging value mo siya in the long run. Ano ba yung i-value mo mismo? Yung pagiging pagkakaroon ba ng jowa, ang binavalue mo lang dyan is meron ka lang bang, or yung naiinggit ka lang kasi, or may mas malalim pang dahilan, or kasi nga, yun nga, na bumuo ng family kasi ready ka na magka-family and yun, gusto mong, kumbaga, to, settle syempre, down. yung ang lahi, di ba? Ganun. So, ano yung kailangan na ibigat na why mo? Yun. Shout out nga po pala. Wait lang po. Shout out kay Miss Scarlett, Ma'am Scarlett Utanes. Good evening po. And kay Sir Ramon. Sir Hello, Ramon. good evening. Yes, good evening. Good evening sa mga viewers. Yan. Maraming salamat sa Yan. Mga panonood. classmates sa LSE before. Wow. Good evening. Good evening ulit sa ating mga listeners. Anyway, going back, so ano ba yung third? Third strategies yung brainstorm na. Brainstorming your goals na hindi necessarily na kumbaga mayroon kang team dyan or pinagsasabihan na iba. Importante din, ibig sabihin, pinag-aaralan mo mabuti kung ano yung mga sinulat mong goals na to, di ba? Sabi mo nga kanina, bakit yung sa second strategy natin is yung why. So, kung i-brainstorm mo ngayon, ano ba ang pinaka-importante dito sa mga goals mo na ito, di ba? It's like prioritizing na kung ano yung mga pinaka-importante dun sa goals mo at this time, and through brainstorming, mas makikita mo ano ba ang kailangan kong unahin at this period. For example, during this pandemic, ano ba yung sa mga goals ko ang medyo affected and kailangan kong pagtuunan ng pansin. For example, sa financials na, di ba? Yung jowa, hindi naman kailangan dyan na masyado affected ngayong di ba? Yung pandemic Hindi naman kayo affected. jowa. Affected pa rin parang panahon dito sa financials ngayong pandemic, di ba? So, tingnan mo rin pinaka-importante ngayon dito sa when it comes to our goals. Siyempre, tingnan mo na yung mga sinet mong goals in different categories. For example, sa financials na-mention natin about financials. So, from that financials, nakikita mo ngayon, ito pala yung pinaka-apektado. So, ano ba yung dapat kong gawin para ma-address yung mga goals ko na ito? So, yun siya. Brainstorming tawag doon, yung strategy na. So the next one is breaking goals down into smaller objectives. Actually, ito yung sinabi ko kanina, di ba? Yung about doon sa category ng goals natin according to timelines. So kung mayroon tayong mga lifetime goals, it's important na breakdown natin yung mga goals natin into smaller chunks of goals or large long-term goals, short-term goals, or stepping stone goals. Bakit? Kamo nga. Kasi nga kung masyado siyang malaki yung goals natin, the tendency minsan is yun nga, nadi-discourage tayo to achieve that particular big goal. Overwhelmed tayo dun sa gusto nating ma-attain, di ba? Yes. Sir G. Yes. Yun nga. Sabi, may kwan nga dito yung if I remember, sabi nga may anecdote yan How do you eat an elephant daw? Diba? So, of course, you eat an elephant one bite at a time. Diba?
So, kung ikaw yung yung pinagtanungan, iisipin paano makakain ng elepante. Actually, it's a figure of speech. Ibig sabihin lang doon, hindi mo na kailangan kainin kaagad yung elepante, di ba? Hati-hatiin mo siya into smaller bite. So similarly, when our goals, when we set up very, very big goals, kailangan mo siyang break down into smaller goals per se. Yun lang siya. Next one is you have to develop an action plan. This is the fifth strategy. So kung nakapag-set ka na ng goals mo, so next one is you have to develop an action plan on how to achieve these goals mo. It doesn't necessarily na doon lang kagad ka nagka-focus dun sa lifetime goals mo or yung long-term goals mo. The important is gumawa ka ngayon ng mga specific action plans paano mo siya ma-achieve. Then going back, so dun sa number 1 natin na strategy kanina, if I will relate this fifth strategy is, yun nga, di ba, when you write your goals, dun mo ngayon makikita paano mo lalagyan ng action plans itong goals mo. So yun siya, bigyan mo siya ng mga step by step, lalagyan mo na papasukan ng mga different timelines, dito mo lagyan ng yung mga resources na available sa iyo. Kanya importante kasi na written down yung goals mo, and ngayon may action plans ka na kasi nga may limited tayo ng mga resources. Especially when this goal is about financials, di ba? So gusto mong for example, gusto mong magpatayo ng bahay. So kung gusto mong magpatayo ng bahay, syempre kung yun yung isa natin sa mga lifetime goals natin, ano ba yung action plans natin para ma-achieve natin yung goal natin na magkaroon ng sariling bahay? Siyempre, una-una, kailangan mo na mag-ipon, kailangan mo nang save or mag-ipon or mag-save, same lang pala. Or kung may extra savings ka na, kailangan mong i-invest ito into higher return ng mga investment para mas mabilis mong kumbaga ma-achieve yung goals mo sa pagbibuild ng nest egg mo, which is yung retirement house mo nga. So yun yung mga fifth strategy, which is develop action plan. So the next one is reviewing your goals every day. So importante rin yan. So parang mag-aaral ka, di ba? Although sinulat mo na yung mga goals mo, gumawa ka na ng action plans, kailangan mo ngayong i-review itong goals mo every day. Kasi nga, when you are reviewing your goals every day, nakikita mo ngayon kung yung relate ko to kasi kanina doon sa unang question mo pa lang ng Mr. Ben kanina, di ba, pagpasok. So, saan ba nga ba tayo papunta? So, paano mo lalaman kung saan ka papunta kung hindi mo nare-review yung mga goals mo? For example, ngayon, nag-review tayo ng, halimbawa, ni-review mo yung goals mo. So, at this point, ito yung condition pala. For example, sa financials ko, kung yun pala, wala na pala, nagne-negative pala ako, mas malaki lahat ng mga gastusin ko this month kaysa dun sa naging salary ko or earnings ko. So, ano yung gagawin ko para mabawasan yung mga expenses ko, di ba? Especially if we are affected by this pandemic, mayroon mga tayong mga kabayan na yun nga, nawalan ng mga work, walang sahod, or yung mga partial lang yung mga sahod nila. So, importante na na-review nila yung goals nila para at least ma-prioritize nila saan sila pwedeng focus or mag-strategize pa when it comes to that particular goals. So, the next one is tracking your habits naman related to goals. So, related din ako sa tracking your habit. When you are reviewing your goals and now you are tracking your habits, i-relate mo ito paano mo ma-achieve yung mga particular goals na sinulat mo. Ano ba yung maging habits mo? For example nga, kung nagkukulang ka na ngayon or kung nagne-negative ka na ngayon sa mga financials mo, mas malaki yung expenses mo as against your income, siguro it's a good thing na i-track mo yung habit mo. Ano ba yung nag-focus ng mga ganitong deficits mo or deficiencies? Siguro naman before, lagi kang order, di ba? So makikita mo rin dun sa habits mo or sa lifestyle mo yung effect nun dun sa goals mo. So ngayon, since nagkaroon ng pandemic, siguro karamihan sa atin ngayon is work from home na, di ba? So
aside from cook from home na kakain ka na ng masustansya, mas nakakatipid ka pa when it comes to cutting down your expenses. So i-track mo yung habits mo which are related to your goals. Next one is get specific. So ito kanina nabanggit na ni Sir kanina, is about SMART goals. So the 8 strategies get specific. Actually, get specific is yung we have to set our criteria in SMART concept. Ano ba yung SMART? SMART, SMART. So S stands for specific. So make sure yung goal natin is as clear as written. So nabanggit na natin sa una yan. The next one is it has to be measurable. So make sure that yung metric requirement ng goal natin is clearly defined and has specific numbers attached to it. So if a specific goal natin is not measured in terms of any metric, mahirap natin na mahirap nating i-evaluate kung na-achieve natin ito. For example nga, in our finances, gusto natin mag-ipon ng retirement, pero hindi mo alam kung magkano yung gusto mong retirement. So kahit magpapiso-piso ka lang ngayon, 1 dirhams ka siya, di ba? Makakapag-ipon ka ng mga 1 dirhams, pero hindi mo alam kung hanggang gaano kabilis gaano kabilis mo ma-achieve yung specific goals mo for retirement on that kung hindi mo na measure actually kung magkano yung goals mo na yon. So, kung halimbawa nilagay mong goals mo nga is gusto mo makapag-ipon ng retirement fund which is say 5 million 10 years from now or 10 years or 15 years from now, so mas measurable siya, mas specific. So, by that measurement, pwede mo siya ngayong hati-hatiin into smaller goals. So kung yung 5 million mo is yung goal mo, long-term goal mo for in 10 years, gusto mo siya ma-achieve in 10 years, pwede mo siyang hati-hatiin na every year pala, kailangan kong ma-achieve ang 1 million or 500,000 para makapag-ipon ako ng 5 million in 10 years. Diba? So nakikita natin ngayon yung importance ng pagiging measurable ng ating mga goals. The next one is yung letter A, yung acronym na letter A, which yung achievable naman. Meaning that the goal can be accomplished, not some crazy price. Yung halimbawa gusto mo mag-set ng goals, pero hindi naman, kumbaga, achievable, useless yung sineset mo na goals, di ba? Kailangan dapat achievable siya. Achievable or attainable. For example, naglagay ka ng goals mo, gusto mo maging billionaire, di ba? Tapos tambay ka lang pala. So, tingin mo magiging achievable yung goals mo kung nakatambay ka lang, gusto maging millionaire or billionaire, di ba? Parang mahirap yun, parang it's a kumbaga suntok sa buwan na mangyari. Ganun. Unless na tumataya ka sa loto, or bigla kang manalo, pero hindi siya ganun ka talagang certain. Kumbaga iniwan mo siya by luck. The next one is yung relevant. Relevant just means that the goal really matters is worth your time and effort. So, i-relate ko yung relevant na goals nato or relevance ng goal sa yung knowing your big why. So, number 2 kanina, di ba? Pinanggit ko, ano ba yung big why mo with when you set that particular goals? So, ito yung, dito pumapasok yung letter R6 part, relevance. Relevant ba ito sa lifestyle mo, sa buhay mo, yung sinet mong goals na ito, di ba? So, yun siya. And lastly, time-bound. So, yun nga, kailangan mo yung goals mo, alam mo kung saan mag-i-start and saan mag-i-stop. Kasi nga, kung hindi mo alam, kung hindi siya naka-time-bound yung goals mo, yun, sabi mo nga kanina, kung hindi mo alam yung destination mo, kahit saan ka pumunta, ma-achieve mo yung way na yun. So, yun siya. Yun yung actually, yung summary niyan, SMART criteria, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Yun siya. Yes. And the ninth strategy is yun nga, evaluate and re-evaluate. So, medyo relate din siya dun sa pagre-review ng goals natin na which is yung kanina, number 7 yata, I think, or number 8, number 6, which is yun nga, when you're reviewing your goals, you have to evaluate and re-evaluate kung nagpa-matter pa ba yung goals mo. Kasi nga, hindi naman fix yung mga goals natin
Ibig sabihin lang nun, when we set our goals, hindi naman siya kumbaga naka-fix na agad sa bato, di ba? Kumbaga hindi mo naman sinet na, halimbawa, gusto kong kumuha ng graduate studies or doctoral studies, hindi naman siya kumbaga mandatory ka na i-achieve yun. It has to be, kumbaga it has to adapt kung ano yung nangyaring situation ngayon sa'yo. Diba? Halimbawa, ngayon nga, nagkaroon ng pandemic, affected yung mga, a lot of our finances are affected. Hindi mo pwedeng, halimbawa, kasi goals ko yung ganito kailangan mag-save ako ng mga ganito, pero hindi na pala, kumbaga, hindi na pala relevant ngayon na, halimbawa, nagsisave ka, yun na nga, nakapot ka na nga, diba? Or mag-i-invest ka, pero yun nga, bumabagsak yung mga investment ngayon, especially if you will notice yung mga stock market, if you are investing in the stock market, bumababa yung mga value ng mga stocks ngayon. So, ganun pa man. So, kailangan mo ma-evaluate yung mga specific goals mo na ito kung relevant pa ba siya dun sa overall pictures ng lifetime goals mo. Yun. So, and lastly, sabi niya, keep it up. So, yun lang. Keeping it up just simply means na kailangan mo lang i-create ang reminders mo na ito yung mga goals mo ng mga sinet mo every day. Yun. So, ano bang ibig sabihin na Kumbaga, keep going. So, tuloy mo lang kasi nga yung mga goals nga natin sa, 'di ba? Kuminsan may mga goals tayo na hindi na-achieve. Ibig sabihin na keep it up mo lang yun sige lang, forsige ka lang. There will be times na hindi natin na-achieve yung particular goals na ito na ang dating niyan sa atin is, sige, ayaw ko na. Itsapera na itong goals natin. Hindi na ako, kumbaga, ang gustong goals mo is magkaroon ka ng six-pack or fit na body. Kumbaga, na-miss ko yung mga ganito, may mga na-miss kang session, ayaw ko na, nakamiss na ako. Kumbaga, nawalan ka na ng gana, tinamad ka na. Motivation or Di ba, nag-enroll ka sa gym, isang unang session ka pa lang na tawag nyo, first session mo. Unang dalawang araw, sipag. Ayaw ko na, tinatamad na ako, sabi ka di ba? Pero yung consistency talaga no? The consistency then for yes. Kung nag-fail ka dun sa mga setting on goals, yun. Kasi nga, it's part of life yun Yung success and failures sa mga goals natin is part of life. Yeah. The important thing is, halimbawa, kung tumatakbo ka at nadapa ka, the important thing is kumangon ka ulit, then then start moving again. Yun lang siya. Then, if you are relating it to all our goals, yun, different category ng goals natin na nabanggit ko nga kanina. Some of that, mayroon tayong mga failures, siguro, especially ngayon na marami tayong mga failures na or struggles when it comes to the different goals na sinet natin. So just keep it up. Yun ulit, check mo yung mga goals mo. Ano ba pwede mong kumbaga remedy adjustment. Yun, just keep it up. Yan yung pinaka-importante. Diyan, na wag mong sukuhan yung mga goals mo. Especially kung mga lifetime goals mo na to, di ba? Yung jowa nga Huwag kang sumuko maghanap ng jowa. Yung jowa nga, hindi sinusukuan Yan, so, yun sa setting kasi ng goals, di ba? I'm doing some of that. Okay, ano nga pala, Q&A na tayo. Or you have other things to add up, Sir JP? Yun, nasabi ko na yung mga 10 strategies na yun. So, kung may mga questions tayo, so we're open for Q&A na. Yes, sa mga viewers natin, if you have questions po, just type on the comment section below and then i-flex po namin yung mga question nyo. And then, Sir JP will answer that. So, yun nga, Sir JP, ako tanong ko lang kasi 'di ba yung sa goal setting kasi natural na yan, naglilista ako ng, ano yan parang minsan pa nga, di ba, meron pang bucket list, like ano yung gagawin mo, parang may mga ganun, di ba, parang part of that rin yan, bucket list, parang, ano ba yun, 100 things before I die, mga ganun pa, or, yun.
kasi syempre kasama nga din doon yung savings, ganyan. Minsan kasi pag nagse-save ka na, may mga kagaya ng ngayon nga, 'di ba, nagkaroon ng pandemic. So, ayan na naman, back to ano naman, parang nakakawala na. Kung kailan nag-i-start ka, may mga dumarating na parang hindrance siya, 'di ba? Gano'n. So, yung paano ba? Siguro ang parang feeling ko ang nangyayari kasi pag nagsusulat ako nag-list ako ng question ng ano, anong tawag dito, ng goals ko. After that, wala ko yung papel. So, sa organizer na lang gagawin ko. Minsan naman natatabunan. Ngayon yung naano ko, parang na-realize ko, hindi ko rin pala siya kasi talaga nare-review. Yung parang, di ba yung sabi mo nga, parang i-recheck, ano yun? Ano ba yung term mo kanina? Parang i-recheck mo, i-review mo, recheck your, Evaluate. Yes, yun, evaluate. evaluate. So, Yes. parang sabi ko, yun yata yung na-miss ko. Kasi parang andun na lahat eh. Minsan hindi ko na rin siya kasi talaga nababalikan. So, ayun. Yun pala. Ganun pala ka-importante para at least, di ba? Parang, uy, teka, nagawa ko na. Parang minsan nakakatuwa din. Parang dati, ano ko lang to parang nasa list lang to ng goals ko. Pero ito na, nito na, yan na, nasa ano na. Ganun. Yun. Any questions po from our viewers? Ano lang po? Ayan, no, I guess meron. Ayan, so may question tayo dito, no? Sir Jay, ayan, sabi, why goal setting is very important, no? Bakit ba importante ang pag-goal set natin? Yan. Actually, yung sa una pa lang yun, di ba, yun, nabanggit mo na, importante ang pag-goal setting. So, nasabi ko, kung mayroon naka-goal, mayroon kang na-set ang mga goals mo sa buhay mo, so mas madali mo na ma-achieve, di ba? So, halimbawa, nag-set ka ng mga ganitong goals, alam mo yung gusto mo sa buhay, di ba? It doesn't matter kung yan man sa financial goals mo, career goals mo, or yung sa relationship goals mo. When you set a certain goal, nagiging accountable ka sa mga actions na ginagawa mo, yung sa mga habits mo in reaching out these goals, mga ito, di ba? Kanya nga yun yung mga sinabi ko kaninang strategy is to further make you more successful in achieving yung mga goals. So yun yung mga reason kung bakit importante na nagse-set tayo ng mga goals. Kasi it will set most yung mga direction natin sa buhay natin. For example nga, sa finances, kapag nag-set ka ng mga ganitong goals mo in terms of financials, so alam mo na wala kang ibang sisisihin eh. Di ba? Ikaw nag-set ng mga goals mo din, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na kasi sa ganito, yung ganun. Hindi ganun yung pag-set ng goals. When you set your goals, you are more primarily accountable to yourself. Hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao na hindi ko na-achieve yung goals na ito kasi sa ganito or sa ganito. Kanya nga may mga steps tayo or mga strategies na yung mga binanggit ko kanina para along the way, kahit na kumbaga maligaw ng landas yung goals mo, alam mo pa rin kung paano babalik dun sa tamang landas ulit yung long goals mo, di ba? So ganun ka-importante yung goal setting. Ayan, shout out si Sir Nelson De Leon. So good evening, Sir Nelson. Good evening, sir. Sir Nelson. Yes, Sir Nelson. Co-trainer ko to sa Sinag eh. Oh, yes, magandang gabi, Sir Nelson. Ayan, so actually, Sir Jay, no, ang ganda nung sagot natin, no, parang kung sakaling mawala ka doon sa goal mo, no, pwede kang bumalik anytime kasi alam mo yung goals na-set mo na yung goals mo eh. And alam mo na yung pasikot-sikot. No, kumbaga, hindi ka na mawawala diyan. So, it's really very important to goal set yung ating or to set yung ating goals, no. Yes. Ayan, so I guess meron pa atang question. Ayan, Sir Jay. How do I know if I am in the right track? Yan po, Sir Jay. Paano natin malalaman kung nasa tama tayong direction towards our goals? Maybe I was born this way.
How do I know if I am in the right track? So, dito earlier, different individuals will have different ways of setting goals, di ba? So, paano malalaman kung nasa right track ka ba, di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na na late ka na doon sa goals mo. Kanya nga importante lahat yung mga binanggit ko na criteria kanina na dapat yung goals mo, ay sulat mo siya, alam may mga action plans ka na sinusunod dun sa goals mo, and nire-review mo siya on a regular basis, pwedeng daily, pwedeng weekly, and na-evaluate mo kung nasa right track ka pa ba, kasi mamaya lumihis ka na, di ba? Yun nga, kasi malalaman mo lang siya kapag nakikita mo na nasusundan mo yung mga sinet mong different steps or action plans. Pag nasusunod mo itong mga action plans na nilagay mo, malalaman mo na on the right track ka pa rin. Otherwise, Kapag kunwari, may mga resulta bawat steps yes, mo. mga resulta yun. Diba? Yes. Pag sa small successes. Tama. Yes. Diba? Halimbawa, ang goals mo is magkaroon ka nga ng six-pack in a year, after 1 year. Diba? So, naglagay ka ng mga smaller goals mo. Halimbawa, mag-exercise ako on regularly, sabi natin monthly, then mas breakdown mo pa siya into specific action plans. Like, halimbawa, gagawa ko siguro ng mga 1,000 sit-ups in a week, di ba? So kung natratrack mo lahat yung mga action plans mo na yun, halimbawa, ay, hindi ko pala nagawa yung ganito ko, hindi ko nagawa yung itong action plan ko for this week. So makikita mo naman yung resulta eh. So ikaw rin lang makakapag-evaluate sa sarili mo kapag nasa right ka pa rin. Kanya nga importante na yung evaluation mo will be based kung ano mismo yung sinulat mong action plan. So same din lang yun sa different categories nung goals na binanggit ko kanina eh. Especially kung sa finances, kung nasa right track ka pa rin ng finances mo, makikita mo siya sa pag ni-review mo yung mga budgeting mo eh. So yung diniscuss namin nung first episode, diba? Ang subject ng first episode is about budgeting. Budgeting, right, Syla? Diba? Nung first episode tayo, budgeting yun. Ano mag-budget? So, budget na yun. Pag nakikita mo sa budget na, na-set mo budgeting is one way of yung tracking your finances mo, diba? Kapag within the budget ka pa rin, so malalaman mo na within the right track ka pa rin in achieving your set financial goals. So ganun lang siya. So ikaw rin lang makakapagsabi kung in the right track ka, kung lahat ng mga action plans mo or steps mo, when you evaluate it, nakikita mo na nagagawa mo pa rin siya. Yun siya. Yes. Okay, Ayan, last question. Ayan. Sige. Sige, kapatid. Ayan, so last question is, bakit madalas ang goal nagiging disabler kaysa maging enabler? It's actually, ito talaga magandang question. Yeah, oo. Yan, siguro balik tayo dun sa strategy natin na number 2. Diba? Ano ba yung big why mo dun sa goal na yun? Bakit napaka-importante itong goal na ito? Kasi kung hindi yung goal na ito, hindi naman siya ganun ka-importante sa importante sa'yo. Diba? Sinet mo lang siya kasi lang parang gusto mo nga lang. Diba? Wala kang deeper parang walang value, deeper meaning for you. Connection to achieve that goal. Yung mga isa sa mga instances na nagiging disabler yung goals na yun. Diba? Another thing is, kung nga, medyo malaki masyado yung sinet mong goals and hindi mo siya break down into smaller, madalas, nagiging disabler din yung goal na yun kasi nga, kumbaga, na-frustrate tayo along the way when we have encountered some missteps in achieving those goals. Kanya sabi natin, yung the biggest goals natin, i-break down natin into smaller goals para along the way nagkakaroon tayo ng small successes, small wins. Yung small wins na yon, kapag naipon yung small wins, yun yung nagiging momentum natin, nagiging enabler instead na nagiging disabler yung goal natin, di ba? Halimbawa, sabi ko ng pag-iipon,
this week, nakapag-ipon. Halimbawa, gusto mong mag-ipon on a monthly basis ng mga 1,000 dirham, di ba? So, for this week, sabi mo nakapag-ipon ka ng 300 also. So, meron na ka 300 na natitira na lang siguro dun sa kailangan mong maipon for the month is 700 na lang. So, yung nagiging motivation natin yun or nagiging enabler pag medyo na hahati-hati natin into smaller bite size pa yung goals natin. Instead na kuminsan, pagdating ng ay wala ako naipon na yung goal ko na makapag-ipon ng 1,000. So the next month, parang kaya mo na mag-ipon ng 1,000 kasi parang kumbaga hindi mo siya na-achieve earlier pa, hindi mo siya na breakdown into smaller goals na nagkaroon ka man lang ng kumbaga ng pace ng success. So nagiging disabler din yung mga ganong types ng approach natin sa mga goals natin. Yes, parang parang Sir Jay, no, tama, no, parang all of what we discuss right now is parang it boils down to really know, unahin muna natin, no, ano ba talaga yung why natin, bakit tayo nag-goal set, o bakit natin gustong mag-set ng goals, no, and with that pwede na tayong pwede na natin siyang bite size, ano ba tawag natin dito, hati-hatiin into smaller pieces. Breakdown into smaller bite size, yeah. Yes. Oo. So it really kung kakain naman tayo ng halimbawa, gusto mo kumain ng cake, gusto mo ubusin yung cake, ayaw mo bigay. Ano bang isinulat ng buong cake? Siyempre, hati-hati yung slice. Tama. First slices. Sa morning ko, isang slice. Sa merienda, isang slice. Sa lunch, isang slice. Diba? So, hindi lang para mas proper pa, no? Di ba ganon? Yeah. Kesa nga naman yung one whole cake and then you will just mangyari niya, nagiging magulo. Ubusin mo yung cake ng isang upuan, same pa dun, di ba? Diba? Magkakasakit ka palalo. Same with our nagiging maging so, talagang step by step talaga siya, no? Yeah, it should be step by step, small bit. Kumbaga, it's a process naman siya. Gradual, parang kumbaga paakyat, gradual process talaga. Picturean mo. Ayan, so hindi siya biglaan, kumbaga. Kasi pag binigla mo siya, pag binigla kasi natin ng isang bagay, parang hindi rin siya, hindi siya executable and workable, no, at the same time. So, mahihirapan tayong gawin yung kung ano yung gusto nating i-goal sa buhay. So, yeah, tama. And yan, so actually to wrap up, no, actually ang dami kong natutunan ngayong session natin or tonight's episode ng ating OFW Goal Digger, no? Do you know where you are going to? So actually with this topic or with this discussion that na sinet natin ngayong gabi, no, nalaman talaga natin or malalaman natin kung nasaan na nga ba talaga tayo, no? Nasaan na tayo in terms of our goals in life. No? Maraming types yan. And with these types, malalaman natin ngayon kung nasaan na talaga tayo. So, Ma'am Sai? Ayun. Yun nga, kasi ako parang, sorry, hindi kasi nakikinig ako. Yun nga, yung sa akin talaga, na ko na kung ano yung proper goal setting, hindi lang basta lista, hindi lang basta steps na So, siguro may mga na-miss din ako, yun, sa mga nabanggit ni Sir J. Now, if ever I'm going to plan uli, mamaya titingnan ko na uli, maghahanap ako dun sa organizer ko kasi parang minsan may time na maglilista ka lang. Actually, ako din. Oo. Actually, naka-prepare na ako, Ma'am Sai. Ito. Naka-prepare na siya sa akin. So, i-review ko siya ngayong gabi. Ayun. Ako maghahanap. Kasi minsan may day, alam mo yung minsan may day ka na parang feel mo, isusulat mo kung ano yung naisip mo. Tapos lilista mo siya. Tapos di ba syempre kasi di ba per day yung organizer Tapos the next day or the next ibang date, nakakalimutan mo na. Tapos maano mo lang, oo nga pala, parang pero minsan naman nagagawa mo naman yun. Kaya lang kasi iba pa rin talaga yung may sinusundan ka talaga pala. Or nare-evaluate mo kung ano yung nakuha mo. And kasi minsan connected din yan So, ayun.
I use Saka, yung ginagamit akong Excel. So, daily mm, basis. Sabi ko, wow. Share mo. Share mo so, kahit yung ano lang. Share mo sa amin. categorize mo andun sa Excel yung board ko. So, nakakategorize siya different yung financial goals ko nakaka-categorize ko siya into different subcategory ng finances. Like halimbawa, I want to yung subcategory ng financials ko is yung to earn other sources of income, yon. Yung iba papasok dun sa minimizing debt, yung iba papasok dun sa getting proper risk like yung mga insurances, paano mo support yung mga insurances na binabayaran mo, and yung iba papasok naman dun sa mga investment. So nakaka-categorize pa rin siya. So siguro mas madali sa akin yun kasi being an accountant, mas na-track yung mga financials ko. Kahit on a daily basis, sabi ko nga, kahit nung during this pandemic, medyo affected din naman ako nung kasi hindi rin nung start din ng pandemic, hindi rin naman kami 100% na binigay din yung salary ng time na yun. So ang ginawa ko, track ko lang yung yung sa Excel ko, then I made may tinatawag kong parang sensitivity analysis. Kumbaga kapag hindi ako sisweldo ng mga ganito, halimbawa, worst comes to worst, di ba? It's part of the planning eh. Worst comes to worst, ano mangyayari kapag hindi, halimbawa, walang pumasok ng mga income ng ganito? So, zero out muna yung mga income, then ito pala yung mga lumalabas na mga expenses mo. So, saan ako kukuha ng pambayad ng ganito? So, doon lalabas ngayon yung mga different, different options mo na pwedeng gawin. Halimbawa, itong mangyayaring ganito, ano yung pwede mong gawin? Pag ganito yung nangyari, ano yung pwede mong next na move, di ba? Kumbaga, it's like playing chess din kung minsan eh. So, i-anticipate mo kung minsan kung ano yung pwedeng maging effect ng particular situation. Like currently, yung nangyari na pandemic, yung COVID-19 pandemic, which is yung nag-impact sa financials natin. Anong mangyari kapag ganito, di ba? Uuwi na ba ako kapag hindi? Halimbawa, magtatanggalan sa trabaho, mag-pursue ako maghanap ng work dito abroad, or uuwi na lang ako. Kung uuwi ako, anong gagawin ko sa Pinas? Maghanap din lang ako ng work, or yun, tatapay mo na sa bahay, di ba? Yung mga ganong situation. So, it's a matter of yun nga, na kapag nakikita mo yung mga different scenarios, different options, mas nagkakaroon ka ng ngayon ng na ano bang pwede kong gawin later sa current situation mo. And kung saan pwede ko yun. Yes. Ayan, so ang dami ko talagang natutunan, Ma'am Sai and Sir Jay. Sir Jay, actually, lahat ng tips na ibinigay mo kanina, most probably or pagkatapos na itong session natin, discussion natin. Gagawin mo na. Ako din eh. Maglilista na. Yes, very basic and very executable talaga. Kayang-kaya natin gawin yung tips na yon. So I'm going to do that after this session. So ayan. So I guess we are nearing na matapos yung discussion natin. And to just wrap up yung ating discussion, no. We just want to say yung mga na-discuss natin. Unang-una dyan, yung mga timeline goals natin. Yan yung from lifetime goals into ano ba yun? Into short-term goals. Yes, short-term goals natin. And then stepping stone goals. And then yung ating yung 7 types of goals na, no? From career goals down to our physical and health goals. Ayan, ito yan mga yan. And then, of course, yung tips natin, no? Yung tips na malamang sa malamang ay kayang-kaya nating gawin. Ayan, so, yes. So, ayun. Maraming salamat, Sir Jay. Any words pa po, last words before for our discussion tonight? Like advice or sa mga gusto pang yan, advice pa, additional advice, something Yun lang siguro to our listeners, sa mga guests
Ayun, so viewers natin, yun. Subscribe muna kayo sa channel namin. Yan, subscribe sa atin. Subscribe and follow up our Right. channel. Yes, Aming Please, channel. subscribe. We have YouTube channel also, right? Yeah. And please Yes. like this Yan, page, hashtag Wealth subscribe. Mastery channel. Ayan, tama. Yun lang, siguro na wala mga pa sa mga partners ko sa mga viewers at listeners natin for this episode, yun nga, thought goals, siyempre na-mention kami mga different guidelines, di ba? Yung mga categories, guidelines, and yung mga skill tips. Yun lang, siguro, just continue, just start. Siguro, kung medyo, kung bago ka pa lang sa goal setting, so sundan mo lang yun. Mag-start ka lang na magsulat kung ano yung mga gusto mo. Then, from that, i-prioritize mo ano ba yung mas important sa iyo, pinaka-relevant sa iyo at this point in time, or anong gusto mo maging sa na maabot. And it's never too late to start setting your goals. It's never too early and it's never too late. Yes, regardless of what stage you are right now, what age you are, a goal is not a goal is not it's not a race. It's a journey. Yan. Goal setting is a journey. Tama, yeah. Goal is not a road. Continuous process. Tama yun. Masabi ko lang nga, when you make a goal, be sure na gawan mo siya ng action plan. Sabi ko nga, a goal without a plan is just a wish. Yun. Kung wala kang plan, wish ko lang yan. Sulat ka na lang sa wish ko lang. Wish ko lang yan. So, para tayo para purong panaginip lang yan. So, importante sa goals natin is may action plans. Kasi hindi yan gagalaw na kahit nakasulat yan, kung wala namang action plans, yung action plans yung mag-trigger niyan. Diba? So, kahit nga in any battle, in any war, sabi nga, war, which is half plan is already half won. Yan. Kung may plano ka na, kumbaga kung may plano ka na sa isang goal mo. Sino ba yun? The Art of War? Tama ba yan? The Art of War by Sun Tzu, di ba? Kasi importante yung plano. That's a good book. Kumbaga, nailagay mo na sa plano mo eh. Kung may mga changes man doon sa plano mo, kumbaga, ang mangyari na lang dyan is i-review mo na lang yung mga changes na yun. Scratch out or re-plan that step. Like wala ka talaga sa plano, strategize. May strategy ka na eh. May strategy ka pa paano siya makuha. Yung goal mo na yun. Yeah. So yun yung parting words ko lang. A goal without a plan is just a wish. Yes. All right. So, maraming salamat. And of course, dun sa mga viewers natin na nag-stay, nanood, maraming salamat. Mga viewers. Maraming salamat. For staying with us. Meron pa po tayo. Okay. Stay, lang po kayo. Yun nga po, pa-like and subscribe. Meron kaming YouTube channel and then we have this page po. So, follow nyo lang po or i-like nyo lang po. And then, click nyo na rin po yung, dito yung sa, parang not notification, I forgot. Yung kumbaga para ma-prioritize, para makita, see first. Ayun, para dun sa following. See first, para makita nyo po kasi every Monday, no, not every Monday, every other Monday, we have this episode, YOLO for Solo. So, para sa mga OFW po to, marami po kayo matututunan. Yes. Again, hindi lang siya for solo na single. No, it's for those OFWs natin or mga kababayans natin na solo parent or anyone. Yes. Kinorek ko kanina yun. Maraming thank you everyone. Thank you for JP.
Sama-sama tayong umahon at umasenso. Mag-invest sa Progreso Bonds para sa bayan. Madali lang. There are 3 ways para makapag-invest. BTR website, bonds.ph mobile app, at over-the-counter. Para makapag-invest gamit ang RTB online platform, go to www.treasury.gov.ph and click on the RTB24 banner. Mababasa dito lahat ng detalye sa RTBs. Sunod, i-click ang Ready to Order button. I-fill out ang BTR order form with details including your name, amount of investment, birth date, and country kung saan ka nag-i-invest ngayon. Click Submit. You will be redirected to your bank's online payment system. I-authorize ang transaction through the one-time PIN na ipadadala sa iyo via text o email. Congrats! Nakapag-invest ka na! Makikita mo sa screen ang confirmation receipt at makakatanggap ka rin ng email to confirm your successful transaction. Isa pang paraan upang makapag-invest ay ang bonds.ph mobile app. I-download ang app via Google Play o App Store. Gumawa ng account sa app. Ipasok ang pangalan, email address at mobile number. Padadalan ka ng email para ma-verify ang email address mo at padadalan ka rin ng 6-digit PIN sa mobile phone mo via text message. Key in the 6-digit PIN in the app to log in. Pero bago magamit ang user actions, kailangan munang dumaan sa customer identification and verification process. Mayroon itong 3 steps. Terms of use. Account opening in bonds.ph. At investors documents. Basahin at mag-agree sa mga kailangang dokumento sa pagbili ng bonds. Matapos i-review at i-verify ang application mo, maaari ka nang mag-transact through the app. Bago makabili ng bonds, mag-cash in through different payment options. Gamit ang InstaPay o PesoNet facility ng kahit anong bangko, GCash o PayMaya, o iba pang electronic payment facilities. Ready ka nang bumili ng bonds? Piliin ang bibilhing bonds. Congrats! Nakapag-invest ka na sa Progreso Bonds. Bukod sa BTR online ordering page at Bonds.ph app, pwede ka pa rin bumili over the counter. Pumunta sa kahit anong branch ng mga selling agent. Mag-fill out ng forms at i-submit ang required documents. Bayaran ang principal amount ng investment. Nakapag-invest ka na sa Progreso Bonds. Alinman sa 3 paraan ng gamitin, sigurado ang kita. Automatic na ikikredit sa bank account mo ang quarterly interest payments. At sa maturity date, ang halaga ng principal ay automatic din na makikredit. Sama-sama tayong mag-invest mula July 16 hanggang August 7, 2020. Tutubo na ang investment mo, makakatulong ka pa sa pagpopondo ng mahalagang proyekto para sa ating mga kapwa Pilipino. RTB24, Ahon Pilipinas, Progreso Bonds para sa bayan. State-run Housing Mutual Fund Pag-ibig has formally launched a program that will enable members to check records, contributions, and loan status online. To access the program called Virtual Pag-ibig, members need to enroll their account through the agency's website by providing an email address and contact numbers and activating it in any Pag-ibig branch. But members who have a Loyalty Card Plus can automatically access the Virtual Pag-ibig. Makikita na natin lahat ng ating mga transactions, makakapagbayad na tayo na ating pagkakautang sa Pag-ibig Fund. Kung gusto natin magdagdag ng kontribusyon, kaya na natin gawin real-time at magbayad real-time. Pag-ibig CEO Ahmad Moti says, aside from members residing in the Philippines, overseas Filipino workers will also benefit from virtual Pag-ibig since they can now check their contribution and pay monthly dues and remit investments in the modified Pag-ibig 2 program. At kung meron naman silang PayMaya account or credit card company, pwede na silang magbayad real-time, online, 24/7. Pag-ibig member and programmer Christian Ronquillo says this new feature of Pag-ibig Fund is easy to understand even for non-techie members.
Hindi siya ganun ka-intimidating so that it's simple enough sa mamamayan. Wala masyadong kung ano-anong nakikita sa page para ma-intimidate dun sa typical user. Ronquillo adds the best part is he need not go anymore to any Pag-ibig branch to transact business. The fund is also studying the possibility of allowing members to file and release proceeds from calamity and multipurpose loans online in the next few months. Moti says his agency is also finding ways on how to do away with certain documentary requirements before processing housing loans through the virtual Pag-ibig platform. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Dala ang IDs at picture mo. Pupunta ka sa bangko, pipila. Kapag turn mo na, susulat sa mahaba at iba't ibang klaseng application forms. Pipirma rin paulit-ulit. Pero paano kung wala ka sa Pilipinas? O kaya naman available ka lang beyond banking hours? Pwede ka pa rin magbukas ng bank account. Mas pinadali na ng Overseas Filipino Bank ang proseso through the new OF Bank Digital Account Opening Platform. Sa loob lang ng 5 minutes or less, matatapos mo ang application para magkaroon ng OF Bank account. May 3 klase ng accounts na available. Mayroong OF Bank Visa Debit Account para sa overseas Filipinos, overseas Filipino workers, at beneficiaries na 18 years old and above. Kung below 18 and at least 7 years old ang isang beneficiary, ang regular OF Bank debit account naman ang para sa iyo. Sa OF Bank Visa Debit Card, free of charge ang interbank fund transfer. Ibig sabihin, libre ang maglipat ng pera galing sa OF Bank account, papunta sa isa pang OF Bank account. Free of charge din ang fund transfer papunta sa Land Bank account. Mag-transfer ng funds gamit ang Land Bank Remittance System through Land Bank partner remittance companies worldwide. Pwede rin mag-transfer ng pera sa ibang bangko sa Pilipinas via InstaPay. Gamit naman ang OF Bank Visa Debit Card, mabilis na ang pagpapadala ng remittances through Visa partners abroad. Pwede na rin magbayad at bumili online o mag-transact to 61 million merchants na accredited ng Visa saan man sa mundo. Magbayad sa merchants at billers gamit iAccess, mobile banking app at link this portal. Maaari ka na ring mag-avail ng cashless transactions via point-of-sale terminals sa iba't ibang establishments. At, mapalokal man o abroad, pwede na mag-withdraw sa higit 2.5 million ATM at POS cash-out machines na tumatanggap ng Visa card. Pwede rin over-the-counter kahit saang Land Bank branch. Interest-bearing o kumikita ang iyong savings kapag nag-avail ka ng account na ito. Narito naman ang features ng OF Bank Regular Debit Account. Avail cashless transactions gamit ang BankNet POS terminals sa mga local establishment. Withdrawal via Land Bank o BankNet ATMs, POS cash out, or over-the-counter sa Land Bank branches. Receive remittance from OF Bank Visa Debit Account, free of charge. Receive funds through Visa Direct or Land Bank Remittance System at Land Bank partner remittance companies. Transfer funds to other banks in the Philippines via InstaPay. Mag-transfer ng funds to Land Bank accounts free of charge. Magbayad through ATMs, iAccess, OF Bank mobile banking app, at link this portal. Interest-bearing din ang OF Bank Regular Debit Card. Mag-apply na para magkaroon ng OF Bank debit accounts. Walang initial deposit at maintaining balance requirements. Para sa mga OFW or OF, kailangan lang ang mga sumusunod. Active mobile number, active email address, at least one valid photo-bearing ID. Para naman sa mga beneficiary, kailangan ng mga ito.
active mobile number, active email address, at least one valid photo-bearing ID. At para sa mabilis na pag-apply, gamitin ang OF Bank Digital Account Opening Platform. Accessible. Dahil app-based, pwede mong gamitin kahit nasan ka man sa mundo. Madaling gamitin. Masusundan mong procedures with ease. Kaya 5 minuto lang, makukumpleto mo na ang application. High-tech ito at aided by artificial intelligence technology. Mabilis. Dahil upon successful application, magagamit agad ang account number para tumanggap ng pera o pondo. Paano ba gamitin ang OF Bank Digital Account Opening Platform? I-download ang mobile banking app ng OF Bank mula sa Apple App Store or Google Play Store. Buksan ang app at sundin ang mga sumusunod na steps. Para sa mga overseas Filipino or OF na nasa US, sagutin ang Foreign Account Tax Compliance Act o FATCA at pumili sa yes or no option at i-click ang confirm. Basahing mabuti ang terms and policies ng application. I-click ang box sa itaas at pindutin ang next para sa susunod na step. I-provide ang profile at contact information. Click next. Mag-nominate ng user ID. Click next. Mag-set ng password. Click next. Makaka-receive ka ng one-time PIN or OTP sa registered mobile number. Ilagay ito at i-click ang submit within 5 minutes. Makakatanggap ka ulit ng isa pang OTP para naman sa registered email address. Ulitin lang ang naunang steps. I-click ang submit. Para sa security ng account, mag-nominate ng 3 security questions. Tandaan, case at space sensitive ang mga sagot dito. In case makalimutan ng password, pwede kang mag-log in gamit ang registered security questions. Click next. To complete your profile, sagutan ang lahat ng mga ito. Para sa mga US citizen, sagutin ang FATCA information for further verification. Click next. Piliin sa drop-down menu kung anong klaseng dokumento ang i-upload. Gamit ang Zoom Identity Check, kumuha ng selfie at sundin ang instructions sa app para sa identity verification. Click Submit pagkatapos mong ilagay ang ID number. I-review ang mga inilagay na account details at i-click ang Edit kung may gusto kang palitan. Click Confirm. Congrats! Kumpleto ng OF Bank account application mo. Ma-activate within 24 hours ang bills payment, fund transfer, at OF Bank Visa Debit account. Magagamit ang features ng account sa digital o electronic transactions. Para sa mga beneficiaries, pwede ring ma-activate ang financial online transaction features ng OF Bank regular debit card pagka-claim ng card. Pumunta lang sa kahit saang Land Bank branch at dalhin ang ID na ginamit sa account opening. Sa OF Bank Digital Account Opening Platform, less hassle ang bank application. Kaya, apply na! Paano naman magde-deposit sa OF Bank account? Lagyan ng pondo ang OF Bank OFW account. With your cash, pumunta sa pinakamalapit na remittance company, Visa Direct Partner o bangko. Mag-cash in sa OF Bank OFW account. Kung meron ka namang iba pang bank account o e-wallet, gamitin ang Visa Direct o iba pang electronic banking channels para maglipat ng pera papunta sa OF Bank OFW account. Pwede ring pagmulan ng pondo ng OF Bank OFW account ang payroll, lalo na sa mga seafarers. Para naman sa mga beneficiaries, magkakaroon ng pondo ang account kapag tumanggap ng fund transfer mula sa OF Bank OFW account o via InstaPay. Pwede ring mag-deposit gamit ang cash deposit machine.
o kaya naman ay mag-over-the-counter deposit sa land bank branches. Kapag may balance na ang OF Bank account, magagamit mo ito for fund transfers o pambayad. Paano mag-transfer ng pera? Step 1. Mag-login gamit ang OF Bank user ID at password. Pwede rin gamitin ang Face ID or biometrics kung supported ito ng phone mo. Step 2. Sa OF Bank MBA homepage, select Fund Transfer at the bottom of the screen. Step 3. Piliin ulit ang Fund Transfer. Step 4. Piliin ang source account. Click Destination Account. For OF Bank and Land Bank accounts, ilagay lang ang mga sumusunod. Maaari kang gumamit ng QR code to avoid errors. Para sa other banks, click Select Bank at i-provide ang account details na pagdadalhan. Applicable rin ang QR code option for other banks. Pumili sa available transfer channel options. Click Transfer Now to proceed. Step 5. I-double-check ang mga information na inilagay. Then click Confirm. Step 6. Makaka-receive ka ng one-time PIN or OTP sa iyong registered mobile number. Kung wala kang na-receive within 5 minutes, maaari mo itong ulitin at pumili sa dalawang options. Ilagay ang OTP. Kung enrolled sa OTP generator, automatic na itong papasok sa system. Click Proceed. Congrats! Pwede mo nang i-view or i-print ang payment confirmation or electronic official receipt as proof of your transaction. Magbukas ng account. Magpadala ng remittance. Magbayad sa billers at merchants. Gawing digital ang pagbabangko. Hatid ng digital-only, branchless, Overseas Filipino Bank. Hi there, this is Ching Tan, also known as Mr. Ching Poste. Magandang balita sa mga kaibigan natin na nasa UAE. Nako, alam mo, napakahalaga po na kailangan po mag-share po tayo ng tinatawag natin ng FQ. Ano po yung FQ? Financial Quotient po. So, in order for you to really spread the advocacy of financial literacy sa mga kababayan natin na sa UAE po, we are working right now with OFPWA, okay? Yung Organization of Financial Planners and Wealth Advocates, to help them to spread the good news of what? Financial education. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na karamihan po ng ating mga kababayan na talagang nagsusumikap at gustong kumita na mas malaking pera po. Unfortunately, minsan talaga nauuwi sa wala. Dahil number one, probably sa sobrang gastos or if not naman the lack of discipline, na bigla pagpapadala sa mga kamag-anak incorporated or ang pinakamasakit ay nalamangan, na-scam at na-pyramid. So in order for you to really prevent this at para matulungan namin kayo, we partner again with OFPWA to help you to really prevent this. I do believe, especially in finances, prevention is better than cure. Ang ginawa po namin, we created online courses so that you can access it anytime, anywhere, and any place. Lalo na yung mga